Isang iginagalang na physicist na nagngangalang Freeman Dyson ang nag-isip na kung mayroon ngang mga aliens at narating na ng mga ito ang mataas na level ng pag-unlad sa teknolohiya, siguradong ang pangangailangan nila sa enerhiya ay ganoon na rin kataas. Dito sa Earth, ang mga pangunahing pinagkukuhanan natin ng enerhiya ay ang fossil fuels na coal, oil at natural gas. Nariyan rin ang nuclear energy, geothermal, wind at solar energy. Pero mga 1% lang ng solar energy o enerhiyang pwede nating makuha sa araw ang nagagamit natin para sa kuryente. Yan ay dahil ganoon pa lang rin ang antas ng ating pag-unlad. Habang umuunlad ang teknolohiya ng isang sibilisasyon, mas lumalaki ang enerhiyang kakailanganin nito. Nang naimbento ang mga kotse, barko, eroplano, rockets, mas malaking halaga ng gasolina ang kinailangan natin. Nang naimbento ang mga bumbilya, aircon, oven, coffee maker, sound system at napakarami pang appliances, lumaki rin ang konsumo natin ng kuryente. Kung gayon, naisip ni Dyson na ang mga mas advanced na alien civilizations na mayroong mas advanced na kagamitan kaysa sa atin ay kinailangan ng mas samantalahin ang enerhiya ng bituin na iniikutan ng planeta nila. Isang paraan para magawa nila ito ay ang magtayo ng mga artificial na estruktura na papaikot sa bituin upang kolektahin ang enerhiya mula rito. Pamilyar ba kayo sa Kardashev scale? Dinisenyo ng Russian astrophysicist na si Nikolai Kardashev noong 1964. Ito yung paraan para masukat ang level ng pag-unlad ng teknolohiya ng isang sibilisasyon ayon sa kung gaanong enerhiya ang mayroon nito para gamitin. Ang Type 1 civilization ay isang sibilisasyong may control at nagagamit ang enerhiyang makukuha sa kanilang planeta. Ang Type 2 civilization ay isang sibilisasyong may control at nagagamit ang enerhiyang makukuha sa bituing iniikutan ng kanilang planeta. At ang Type 3 civilization ay isang sibilisasyong may control at kayang gamitin ang enerhiyang makukuha sa kanilang buong galaxy. Ayon sa formula na ginawa ng sikat na astronomer na si Carl Sagan, ang ating sibilisasyon dito sa Earth ay wala pa sa Type 1. Tayo ay nasa 0.73 pa lang sa Kardashev scale. Para kay Kardashev, imposible ang Type 4 civilization, kaya hanggang Type 3 lang siya, pero iminungkahi ng ibang scientists ang Type 0, 4, 5 at 6 na idagdag sa scale. Base sa mga nabanggit ko, ang mga aliens na tinutukoy ni Freeman Dyson na nakapagtayo ng mga artificial na estruktura na papaikot sa bituin nila upang kolektahin ang enerhiya mula rito, kung ganon ay nasa Type 2 civilization. Isinulat ni Dyson ang kanyang mga ideya sa isang maikling papel na pinamagatang Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation na ipinablish noong 1960 pa. Iminungkahi dito ni Dyson na kung mahahanap ang ganitong mga estruktura sa ibang bahagi ng ating galaxy, ito ay maaaring mauwi sa pagkakadiskubre ng advanced civilization na naninirahan doon. Dahil dito, tinawag ang mga estruktura o alien megastructures na ito na Dyson Sphere o Dyson Shell. Nung panahong isinulat ni Dyson ang papel, nagsisimula na rin ang mga ibang scientists na maghanap ng mga radio signals na maaaring ipinadala ng mga aliens galing sa ibang planeta. Ang talagang layunin ng papel ni Dyson ay ang magpresenta ng alternatibong paraan para ma-detect ang mga aliens na hindi naman talaga nagnanais na makipag-ugnayan sa atin o magpadala ng signal. Hindi agad na isagawa ang mungkahi ni Dyson at sa mahabang panahon, halos mga 70 years, ang pakikinig ng radio signals ang naging tanging pamamaraan na ginagamit para sa Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Ang problema ng radio signals, una, kailangang may ipinadalang signal ang alien. Pangalawa, para ma-pick up ang signal, kailangang nakatutok ang radio telescope natin sa direksyon ng alien sa sandaling dapat matanggap ang signal. Parang suntok sa buwan, di ba?
Samantalang, kung hahanapin ang mga Dyson spheres, kahit anong oras kung naroon na yun, makikita pa rin sila ng infrared telescopes natin. Ang mga ilaw na nagniningning sa gabing panig ng Earth at ang mga satellites na umiikot sa Earth at sa araw ay mga bagay na maaaring makita ng aliens anumang oras. Ito ang mga clues na magtuturo sa kanilang mayroong mga nilalang na may karunungan na nakatira sa planetang ito. Gayun din, ang mga Dyson spheres ay clues na makakapagturo sa ating mayroong extraterrestrial intelligence na gumawa ng mga estrukturang ito. Ang pagkakaintindi noon ng karamihan sa konsepto ng Dyson sphere ay isang solid na makapal na estrukturang papalibot sa bituin at ang mga aliens na makikinabang sa enerhiya ng bituin ay nasa loob rin ng estruktura. Naging tampok na paksa pa ito sa isang episode ng American TV series na Star Trek The Next Generation noong 1992. Sa nasabing episode, nadiskubre ng Starship Enterprise ang isang bituin na nasa loob ng Dyson sphere na ang diameter o lawak ay mga 200 million kilometers, halos laki ng orbit ng Earth sa ating araw. Could this be a Dyson sphere? Ipinaliwanag pa mismo ng karakter na si Captain Jean-Luc Picard ang tungkol sa teorya ni Freeman Dyson na ang mga populasyong nakatira sa loob ng sphere ay makikinabang sa walang hanggang enerhiya. Pero sa interview ni Freeman Dyson noong 2003 ay nilinaw niyang ang talagang nai-imagine niya ay parang swarm o kuyog ng mga bagay na siyang pokolekta ng enerhiya mula sa bituin, hindi ang solid na estrukturang nakapalibot sa bituin gaya ng ipinakita sa Star Trek. Ngayon ay mas malinaw na ang konsepto ni Freeman Dyson, kaya mas nararapat na tawagin itong Dyson Swarm imbes na Dyson Sphere. Nilinaw rin ni Freeman Dyson na ang konsepto ay nakuha niya mula sa isang science fiction novel na pinamagatang Star Maker na isinulat ni Olaf Stapledon at ipinublish noong 1937. Sa nasabing nobela ay inilalarawan ang isang galaxy sa malayong hinaharap ng ganito. Not only was every solar system now surrounded by a gauze of light traps which focused the escaping solar energy for intelligent use so that the whole galaxy was dimmed, but many stars that were not suited to be suns were disintegrated and rifled of their prodigious stores of subatomic energy. Kung baga, mai-imagine natin ang Dyson Swarm na parang konstelasyon ng network ng mga solar panels na umiikot sa palibot ng bituin. Kumpara sa Dyson Sphere ay mas makatotohanan at praktikal ang Dyson Swarm. Ang Dyson Sphere ay mangangailangan ng napakalaking material para mabuo ito at napakalaking enerhiya para maging matatag ito. Kung sakaling itatayo ito sa palibot ng ating araw sa distansya ng Earth, malamang na gumuho lang ito dahil na rin sa gravity ng araw. Isa pa, para sa material na gagamitin dito, kulang pa siguro ang dami ng material na pwede nating makuha sa buong solar system. Samantalang ang Dyson Swarm ay sinisimulan na nga natin gawin dito sa Earth. Kung titignan natin ang konstelasyon ng Starlink satellites na ipinapadala ng SpaceX sa space, parang ganito ang magiging itsura ng Dyson Swarm. Enerhiya na rin ng araw ang ginagamit bilang power source ng Starlink satellites. Katunayan, ang lahat ng mga satellites at space telescopes na umiikot sa ating araw at gumagamit ng enerhiya ng araw ay simula na ng pagtatayo natin ng Dyson Swarm at pwede itong madetect ng mga aliens. Pinag-aaralan na rin ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na gumawa ng mga space-based solar panels para sa karagdagang enerhiya sa Earth. Ang tanong, paano nga ba makikita ng ating mga telescopes ang Dyson Swarm na posibleng itinayo ng mga aliens? So, ganito ang posibleng nangyari. Pinalibutan ng aliens ang kanilang bituin ng mga solar collectors na bubuo ng Dyson Swarm. Ang init ng radiation na nanggagaling sa bituin ay tatama sa Dyson Swarm at mako-convert sa kuryente. Ayon sa mga batas ng thermodynamics, ang prosesong ito ay maglalabas ng waste heat o yung tapon o excess na init na hindi nagagamitin at kakalat ito sa lahat ng direksyon. Ang waste
heat na ito ang makikita ng mga infrared telescopes natin. Makikita ng mga scientists na mag-aanalisa sa mga datos na manggagaling sa mga infrared telescopes ang kaibahan ng init na nanggagaling sa isang bituin na napapalibutan ng Dyson swarm sa bituing walang nakapalibot na Dyson swarm. Mayroon ng mga nagtangkang hanapin ang mga Dyson swarms. Si Richard Carrigan, isang physicist sa Fermi National Accelerator Laboratory sa Illinois, USA, ay sinuyod ang mga datos galing sa Infrared Astronomical Satellite o IRAS, isang space telescope na nilaunch noong 1983. Walang nahanap na bituin si Carrigan na konklusibong masasabing mayroon ngang Dyson swarm na nakapalibot dito. 2014 naman nang ginamit ni Jason Wright, isang professor ng astronomy at astrophysics sa Pennsylvania State University, ang mga datos mula sa mas makabagong Wide Field Infrared Survey Explorer o WISE Space Telescope na nilaunch noong 2009. Wala pa ring Dyson swarm na nahanap si Wright. 2018 nang inilabas ni Eric Zachrisson, isang astronomer mula Sweden, ang unang pag-aaral na ginawa niya at ng kanyang team gamit ang mga datos ng Gaia Space Telescope na nilaunch noong 2013. As of now, wala pang solid na resulta mula sa pag-aaral na ito pero hindi pa sila tapos. Umaasa silang masusundan ng spectroscopy observation gamit ang James Webb Space Telescope ang kanilang research. Ang hadlang lang dito ay kung makakakuha sila ng oras para magamit ang James Webb. Chinek ko ang site kung napasama ba ang kanilang proposal sa Cycle 1 o unang taon ng James Webb, pero wala pa ang pangalan ni Zachrisson. Mukhang sineseryoso na ang paghahanap sa Dyson swarm, hindi lang ng mga individual na scientists, kundi pati ng NASA. Noong 2020, nakatanggap si Adam Frank, isang professor ng physics at astronomy sa University of Rochester, ng grant mula sa NASA na magpopondo sa pag-aaral ng technosignatures o mga senyales ng teknolohiya sa ibang planeta, sa kasalukuyan man o sa nakaraan nito. Ito ang kauna-unahang grant na ibinigay ng NASA patungkol sa SETI na hindi gagamit ng radio signals sa paghahanap ng technosignatures. Dalawang posibleng technosignatures ang uunahing hanapin ng team ni Adam Frank. Isa, mga solar panels o solar collectors. In other words, ang Dyson swarm. Pangalawa, mga chemicals na nagiging sanhi ng polusyon sa atmosphere ng planeta. Ang hahanapin nila ay yung mga chemical na nilikha ng industriya at hindi ng prosesong biological o natural. Halimbawa nito ay ang chlorofluorocarbons o CFCs na maaaring madetect sa atmosphere ng planeta. Dito sa Earth, ilan sa mga produktong gumagamit ng CFCs ay ang mga aerosol hairspray at refrigerants sa aircon gaya ng Freon. Banned na ngayon ito sa halos 200 bansang lumahok sa Paris Agreement noong 2016. Ang CFC gas kasi ang sanhi ng butas sa ating ozone layer na promoprotekta sa atin sa sobrang ultraviolet radiation o UV rays na galing sa araw. Isang malaking discovery pag nagkataon para sa sino mang makakahanap ng mga technosignatures o infrared heat mula sa Dyson swarm. Pero hindi isinasantabi ng mga scientists ang posibilidad na ang mismong alien structure, ang mismong Dyson swarm, hindi lang ang infrared heat ang makikita nila. Hindi nga ba't marami ng mga estruktura ang nakuhanan ng napakagagandang imahe ng ating mga telescopes? Malay natin, isa ito sa mga sorpresang makikita ng James Webb. May isa pang klase ng senyales na pwedeng madetect at magsabing posibleng mayroong aliens na nabubuhay sa isang planeta. Iyan ay ang tinatawag na biosignatures. Kasama ito sa mga susunod na hahanapin ng James Webb Space Telescope at yan ang tatalakayin natin sa susunod na video. Kung na-enjoy mo ang video na ito o kung mayroon kang natutunan, please don't forget to like, comment, and subscribe. You can also show your support by clicking the thanks button below. Maraming salamat kay Andy Villegas and Black Whites for your super thanks. Salamat rin sa magagandang comments, Yurim and Melencio Almendares. Do check out these videos. Baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi, Infomates. God bless!